Magandang umaga po sa ating lahat. Kung pag-aaralan po natin ang kwento ng mga Israelita, malalagom po natin ang kanilang pag-unawa at karanasan tungkol sa Diyos na kaugnayan po nila. Para sa mga Israelita, unang-una ang Diyos ang nagsalba sa kanila sa kanilang pagkakaalipin sa Ehipto. Kaya sila nga po'y nakalaya, nakatawid ng pulang dagat at naglakbay ng 40 taon sa ilang bago nakarating sa lupang pangako. Pero alam niyo naman, kahit sila'y niligtas ng Diyos, nung sila'y naglalakbay na sa ilang, ang nangyari, nagkasala sila dahil sumamba sila ng mga Diyos-Diyosan. Naging matigas din ang kanilang ulo at puro sila reklamo sa Diyos. Kaya nga, isang karanasan din nila na larawan ng Diyos ay nagpaparusa. At alam naman natin ang isang kwento sa Lumang Tipan, dahil nga sa galit ng Diyos, sila'y mga pinatuka sa mga ahas, no? At nanikluhod si Moises na kung pwedeng ang manaig ay ang awa ng Diyos sa kanila. At nakinig naman ang Diyos, no? Kaya nga ang nangyari ay nung itinaas ang tansong serpiente na binigyang direksyon ng Diyos kay Moises, nahilom ang mga kinagat ng ahas at sila'y binigyan ng ikalawang tsansa ng buhay. At alam din natin, no, na isa sa kanilang malaking kasalanan sa Diyos sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na nagdulot ng galit din sa Diyos ay ang parusa ng pagkakatapon sa Babylonia. Matagal din sila doon, nagapi sila ng mga kaaway na pagano, no? Kaya pakiramdam nila ay wala na silang pag-asa dahil pinarusahan sila ng Diyos. Kung titignan po natin ang mga pagbasa ngayong linggo, ngayong ika-6 na linggo ng karaniwang panahon, may matingkad na larawan ang Diyos na kakaiba doon sa naranasan nilang Diyos na galit at nagpaparusa. Nais kong maghain ng tatlo. Una, ang Diyos ay mahabagin. Ang nanaig ay palaging habag ng Diyos. Matutunghayan natin ito sa unang pagbasa sa Aklat ng Karunungan. Narinig po natin, no, lalo na sa bandang huli ng unang pagbasa, binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong magsisi. Kaya nandoon yung habag ng Diyos. Binigyan sila ng pagkakataong magsisi para magbalik loob sa Kanya. Kaya nga sa ating Salmo Responsorio, narinig po natin sinambit, "Poon, ikaw ay mabuti sa nagsisisi." Ang ikalawa ay, ang Diyos hindi lang mahabagin, kundi mapagpatawad. Katambal ng habag ay kapatawaran ng Diyos, no, sa Kanyang bayang Israel. At alam naman natin na sa ikalawang pagbasa, sa katauhan din ni San Pablo, napatunayan ito dahil siya taga-usig ng mga Kristiyano. Pero nung siya ay naglalakbay patungong Damasco at nabulag sa nakasisilaw na liwanag, sa kanyang pagkakadapa at enkwentro sa kay Jesus, ito ang naging daan para maunawaan niya ang kanyang mga kasalanan at baling nagawa.
At ito ang naging simulain ng kanyang pagbabagong buhay. Naranasan niya ang pagpapatawad ng Diyos. Bagamat sa ikalawang pagbasa nung sinabi sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, tinutulungan tayo ng Espiritu sa gitna ng ating kahinaan at ang binibigyang diin ay ang ating pananalangin sa Diyos. Maliwanag na pwede ding patungkol ito sa ating kahinaan na humingi ng tawad sa Diyos o magpatawad sa ating kapwa, hindi ba? Kalimitan, kapag tayo'y nagkasala, hiyang-hiya tayo. Hindi tayo makalapit sa Diyos, hindi tayo makapunta sa kumpesyonaryo dahil sa sobrang hiya sa ating nagagawang kasalanan. Pero nandyan pa rin ang Diyos. Tinutulungan tayo sa gitna ng ating kahinaan para itulak tayo na humingi ng tawad sa Kanya at gawaran ng pagpapatawad. At itong pagpapatawad na ating natatanggap sa Diyos ang nagiging daan din para magpatawad sa ating kapwa. Ikatlo at ikahuli, ang ating makikita sa Diyos ay Siya ay mapagpasensya. Maganda po yung talinghaga sa ating ebanghelyo ngayon. Alam natin ang kwento, may mabuting binhi, itong kaaway, may isinabog na masamang binhi, sabay tumubo, no? At alam niyo ba, nung nasabi nga sa talinghaga, bunutin na natin para mawala na ang tumubong masamang damo. Ang sabi ay, wag, antayin mong lumago na at baka may pag-asa pa. Alam nyo, yung itinatanim na masamang binhi, ang tawag po dyan ay sisanya, no? At yan po ay isang binhi na pag tumubo, halos kahawig ng mabuting bunga ng trigo. Kaya, siguro kaya sinabi nga, no, na huwag munang bunutin kasi baka mabunot pati yung mabuti. Yan po ang karanasan noon ng mga magsasaka at kitang-kita nila yan. Pero maganda ang aral na pinatutunayan ni Jesus. Parang sinasabi niya, patubuin, sabay. Baka naman dumating ang panahon, mahawa yung masamang damo sa mabuti at maging mabuti na. At kung hindi talaga at wala ng pag-asa, no, kapag panahon na ng ani, di tsaka na lang itapon at sunugin yung masamang damo. Pero parang sinasabi dito na ganyan ang Diyos. Nagbibigay ng ikalawang tsansa at hindi lang ikalawa, makatlo hanggang kaya. Dahil nagpapasensya siya sa atin. Mapagpasensya siya kahit tayo ay may kamalian at kahinaan at kalimitang nagkakasala. Naalala ko tuloy yung kwento sa aking karanasang ministeryo. Merong isang lumapit sa akin at nagsabi, ayoko na, Father, magkumpisal. Kasi paulit-ulit din naman yung aking kinukumpisal. Parang hindi naman ako nagbabago. Paulit-ulit na kasalanan, no? Parang wala na akong pag-asa. Nasabi ko nga sa kanya, wag mong tignan na ganoon dahil kung ikukumpira mo ang iyong sarili ngayon at noon, halimbawa, 5 taon nang nakaraan, kahit papano may konting pagbabago, hindi ba? At ganyan ang itinutulong ng Diyos. Sa kanyang pagpapasensya, binibiyayaan tayo na magkaroon ng unti-unting pagbabago araw-araw para lubusan ng magbagong buhay kay Kristo. Alam nyo, may nagsabi, every saint has a past. Every sinner has a future. Napakagandang pangungusap po ito para makita ang ating sarili.
Balikan natin yung mga ilang santo, halimbawa si San Agustin. Nooy, makasalanan siya, babaero, no? Hindi makakalas sa maling relasyon. Pero isipin nyo, nung natanggap niya ang grasya ng Diyos, nasabi niya, "Late have I loved you. My soul is restless until it rests in you." At yun na, naging pari, naging obispo pa ng Hippo, Africa. Ganyan din si San Francisco ng Assisi. Dahil medyo may kaya ang kanyang pamilya, ayun, makamundo rin siya. Siguro lahat naranasan din niya hanggang nakaengkwentro niya ang Diyos at nakita niya ang mundo, ang kayamanan, baliwala. Kaya sabi nga, sa kanyang pagbabagong buhay, tinalikdan niya ang yaman at inakap ang karukhaan. Naging tagasunod ni Kristo. Ganyan din po si San Ignacio ng Loyola. Isang sundalo. Tingin niya, kontrol niya lahat. O ayun, nung gera, tinamaan ng cannonball yung kanyang isang paa. Na-invalido siya. Pero kahit papano, nung siya'y gumaling, nagpapagaling, nagbasa siya ng mga libro, no? At naunawaan niya ang kanyang mga nagawang kamunduhan, kasalanan, at yun ang simula para talikdan niya, no? Ang armas, inalay na nga niya ang kanyang, sabi nga, no, espada, nung siya'y naglalakbay patungong Manresa at inalay niya sa mahal na birhen. At ito na naging simula ng kanyang pagsunod kay Kristo. At itinatag niya ang kapisanan ni Jesus, mga Jesuita. Kaya nga mga minamahal na kapatid kay Kristo, ito ang larawan ng Diyos, hindi lang sa mga santo't santa, kundi sa ating lahat. Tandaan natin, siya ay mahabagin, siya ay mapagpatawad, siya ay mapagpasensya. Hinahamon tayo na talikdan ng kasalanan dahil ang Panginoon nagbibigay ng maraming tsansa para sa pagbabagong buhay kay Kristo.